Walang sinuman ang makapagsasabi na ang isang simpleng video lamang ang magiging dahilan ng isang panlipunang kababalaghan na magpapabago sa isang buong bansa. Isang hindi pa nararanasang pangyayari ang nagaganap ngayon sa malayong bansa ng Iceland. Ang lahat ay nagsimula sa isang malaking pamilyang Pilipino. Ang kanilang nasaksihan sa Iceland ay isang tanawin na para sa atin na mga Pilipino ay masyadong karaniwan na hindi na natin napapansin sa ating sariling bansa. Ang kabaligtaran nito, ang tahimik na gabi sa ilalim ng Aurora Borealis, ang kaligtasan sa bawat lansangan, at ang simple ngunit taos-pusong pag-aasikaso. Ang lahat ng ito ay bumago sa kanilang mga pananaw mula sa kaibuturan. Pagkauwi nila, ano ang mga salitang kanilang binitawan habang lumuluha? At bakit ang kanilang paglalakbay ang naging mitsa upang ang mga mayayamang tao mula sa Pilipinas ay dumagsa sa Iceland? Isang milagrosong kuwento ng 2 linggo na nagpabara sa mga paliparan at nagpabago maging sa ugnayan ng 3 henerasyon ng isang pamilya. Ang buong katotohanan sa likod ng kagilagilalas na pangyayaring ito ay aking isisiwalat ngayon. 20 miyembro ng isang malaking pamilyang Pilipino ang sabay-sabay na dumating sa Iceland. Dahil dito, nagsimulang dumagsa ang mga tao mula sa buong Pilipinas. At ang mga paliparan ay napuno. Isang manugang na Pilipino ang nagbahagi ng kanyang nakagugulat na pagtatapat. Mga kababayan, ang Ninoy Aquino International Airport ay nagkakagulo ngayon. Inay, saan po papunta ang lahat ng mga taong iyan? Papuntang Iceland daw sila. Anak, ganoon po karami. Sabay-sabay? Oo, tama po ang inyong narinig. 20 miyembro ng isang malaking pamilyang Pilipino ang sabay-sabay na sumakay sa eroplano patungong Iceland. Mula sa lolo't lola hanggang sa mga apo na nasa kabataan. 3 henerasyon ang magkakasamang bumiyahe. Ang walang katulad na paglalakbay na ito ang yumanig sa buong Pilipinas. At ang mas nakakagulat ay ang mga sumunod na pangyayari. Pagkauwi nila, ang mga European delicatessen sa Maynila ay nagsimulang pilahan ng mga Pilipino at sa immigration area ng Keflavik Airport sa Iceland, libu-libong Pilipino ang dumarating araw-araw. Sa huli, umabot sa puntong ang bilang ng mga dumarating sa paliparan sa isang araw ay lumampas sa karaniwang kapasidad nito na nagtala ng bagong kasaysayan. Ano nga ba ang nangyari sa pamilyang ito na may 20 miyembro? Paano binago ng isang 2 linggong paglalakbay sa Iceland ang buong pamilya at nagpasimula ng Iceland fever sa mga mayayamang Pilipino? Ang hindi kapani-paniwalang kuwentong ito ay aking ibabahagi ngayon. Ang bida sa ating kwento ngayon ay si Isabel, isang na 25 taong gulang na manugang mula sa Metro Manila. Bago tayo magpatuloy, kung maaari po ay paki-like at subscribe sa channel na ito upang maging malaking tulong sa pagpapakilala ng mga kamangha-manghang kwento. Magandang araw. Ako po si Isabel, nakatira sa Metro Manila. Ako ay 35 taong gulang at 8 taon ng kasal. Habang nagpapalaki ng 2 anak, namumuhay ako bilang isang ordinaryong empleyado. Ang hapong iyon ay tulad din ng dati. Pagkatapos ng trabaho, umupo ako sa sofa at nag-scroll sa aking cellphone. Wala naman akong partikular na hinahanap. Pinapanood ko lang ang mga maiikling video na automatikong nagpi-play. Bigla, isang video ang nakakuha ng aking pansin. Ito ay isang tanawin sa gabi sa isang maliit na bayan sa Iceland. Sa video, isang babae ang naglalakad mag-isa sa labas, pasado hating gabi na. Tumingala siya at payapang pinanood ang berdeng ilaw na sumasayaw sa kalangitan ang Aurora Borealis. Ang mga kalsada ay tahimik at payapa, at ang mga bahay ay tila natutulog na. Noong una, hindi ako makapaniwala. Sa Maynila, hindi mo maiisip na maglakad sa labas nang mag-isa pagsapit ng alas 11 ng gabi. Laging bilin ng aking mga magulang na mag-ingat. Ako mismo, kapag gabi na, nagpapasundo ako sa aking asawa o sumasakay ng taxi. Ilang beses kong inulit-ulit ang video. Mukhang hindi naman ito edited.
Nang basahin ko ang mga komento, marami ang nagsasabi na sa Iceland, ang kalikasan ay malinis, ang hangin ay sariwa, at ang mga tao ay nabubuhay ng may tiwala sa isa't isa. Ipinakita ko ang video sa aking asawa. Ang reaksyon niya ay pagtataka. Kaya naman, ipinadala ko ito sa group chat ng pamilya ng aking asawa. Malapit kami sa pamilya ng aking mister. Mula sa aking biyenan na lalaki at babae, hanggang sa pamilya ng aking hipag at bayaw. Mahigit 20 kaming lahat. Madalas kaming magtipon tuwing holiday at weekend. Kaya laging masigla ang aming family GC. Pagka-post ko ng video, agad-agad may mga nag-react. Ang aking dalabain na 5 taong gulang na pamangkin ang unang nagtanong. Mahilig siyang manood ng mga pelikulang kinunan sa Iceland. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon kami ng pagtitipon sa bahay ng aking mga biyenan. Ang orihinal na plano ay para paghandaan ang kaarawan ng aking biyenan na lalaki. Ngunit natural na napunta ang usapan sa Iceland. Ang aking biyenan na babae ay nag-aalangan para sa kanya. Ang mga bansang malayo at malamig ay maaaring mapanganib at walang masyadong gagawin. Ngunit iba ang reaksyon ng mga nakababata. Ang aking mga pamangkin ay nakikinig sa mga banda mula sa Iceland. At ang aking bayaw ay gumagamit ng software na gawa sa Nordic countries. Ang aking hipag naman ay bumibili online ng mga skincare products na sikat sa Europa. Mas malapit pala ang Iceland sa aming buhay kaysa sa aming inaakala. Biglang nagsalita ang aking biyenan na lalaki. Masyado nang mahal ang bilihin sa mga sikat na destinasyon ngayon, sabi niya. Kahit maglakbay lang sa Asia, malaki na ang gastos. Sinubukan ng aking bayaw na maghanap ng presyo ng mga tiket sa eroplano online at isang nakakagulat na resulta ang lumabas. Ang presyo ng tiket papuntang Iceland ay halos kapareho lang ng presyo papuntang Japan o Korea. Nang tingnan namin ang halaga ng tirahan at pagkain, lalo kaming nagulat. Bagamat mas mahal ang Iceland, may mga opsyon tulad ng mga guest house at apartment rentals na abot kaya para sa isang malaking grupo. Ang presyo ng mga bilihin sa grocery ay makatwiran kung ikukumpara sa pagkain sa labas. At ang pampublikong transportasyon sa kanilang kabisera, ang Reykjavik, ay episyente. Maingat na nagmungkahi ang aking biyena na babae. Paano kung sabay-sabay tayong pumunta? Matagal-tagal na rin mula noong huli kaming naglakbay nang magkakasama bilang isang pamilya. Mula noong maliliit pa ang mga pamangkin ko, naging abala na ang lahat at bihira na kaming magkasama-sama. Ang paglalakbay ng 20 tao nang sabay-sabay ay hindi madali. Problema ang pag-aayos ng schedule at mahirap mag-book ng 20 tiket sa eroplano. Ngunit ang pamilya ay positibo. Inayos ng bawat isa ang kanilang mga leave sa trabaho at humingi ng permiso sa paaralan para maitugma ang aming mga schedule. Naghanda kami sa loob ng 2 buwan. Habang mas marami kaming natututunan tungkol sa Iceland, mas marami kaming nakikitang kamangha-manghang bagay. Ang katotohanang ang kanilang tap water ay isa sa pinakamalinis sa mundo. Ang kanilang sistema ng pag-aalaga sa kalikasan ay napakahusay. Ang kanilang healthcare system ay world-class. Ngunit, mayroon pa ring pag-aalinlangan. Baka naman eksaherado lang ang impormasyon sa internet. Kailangan naming makita ito mismo para malaman. Gabi bago kami umalis, hindi ako makatulog. Mas nangingibabaw ang kaba kaysa sa pananabik. Magiging maayos kaya ang paglalakbay ng isang malaking pamilya ng 20 tao sa isang hindi pamilyar na bansa? Okay lang kaya kahit hindi kami marunong ng kanilang wika? Kakayanin kaya ng aking mga biyenan ang mahabang flight? At sa wakas, sumakay kami sa eroplano patungong Iceland. Hindi pa namin alam noon na ang paglalakbay na ito ay lubusang magpapabago sa aming pamilya. Ang sandaling pagdating namin sa Keflavik Airport sa Iceland ay hindi ko malilimutan. Mula pa lang sa pasilyo pagbaba ng eroplano, iba na sa inaasahan. Ang buong paligid ay malinis at organisado. Ang immigration process ang pinakanakagulat sa lahat. Kahit 20 kaming sabay-sabay, wala pang 30 minuto ang inabot.
Maraming automated gates kung saan iscan mo lang ang iyong passport at mukha at makakadaan ka na agad. Ang aking biyenan na lalaki ay madaling nakadaan sa tulong ng isang staff. Pati sa baggage claim area, namangha kami. Agad na lumabas ang aming mga bagahe sa conveyor belt. Kahit 20 maleta iyon, hindi kami naghintay ng matagal. Nakapagtataka kung gaano ka-episyente ang sistema ng paliparan. Mula sa paliparan, patungo sa aming hotel, sumakay kami ng bus. Malinis ang bus at komportable. Ang mas nakakagulat ay ang daan. Wala kang makikitang basura. At ang tanawin ay parang ibang planeta, malawak na lupain na may mga itim na bato mula sa bulkan. Dumating kami sa hotel, bandang 10:00 ng gabi. Pagkatapos mag-check-in at ayusin ang mga gamit sa kwarto. Sinabi ng aking 15 taong gulang na pamangkin na gutom na siya. Nag-alala ako kung mayroon pang bukas na kainan sa ganoong oras, ngunit iminungkahi ng staff sa front desk ang isang sikat na hotdog stand na bukas 24,000 pito. Nag-aalinlangan man, hinanap namin ang hotdog stand malapit sa hotel. Ito na nga yung nakikita namin sa mga travel blog. Pasado 11:00 na ng gabi, pero maliwanag pa rin ito at may mga taong pumipila. Sa loob, iba't ibang klase ng toppings ang pagpipilian. Ang tindero ay magiliw na nagturo sa amin kung paano umorder. Bumili kami at kumain sa isang bench sa labas. Ang mga pamangkin ko ay pumili ng classic na hotdog na may lahat ng toppings at ako rin. Ang presyo ay makatwiran. Ang lasa nito ay lalo pang nakakagulat. Para sa isang simpleng pagkain sa kalye, napakasarap nito. Ang tinapay ay malambot at ang sausage ay malinamnam. Paulit-ulit na sinasabi ng aking mga pamangkin na masarap habang naka-thumbs up. Pati ang aking biyenan na babae ay nagsabing simple lang pero masarap. Paglabas namin, inilibot namin ang aming paningin. Maghahating gabi na, pero may mga tao pa ring naglalakad sa kalye. May mga naglalakad na mag-asawa. Mga grupong nagkukuwentuhan. Ang mga ilaw sa kalsada ay maliwanag. At pakiramdam mo ay ligtas ka, sinabi ng aking mga pamangkin na gusto pa nilang maglakad-lakad. Nag-aalala ang aking biyenan na babae. Ngunit naalala ko ang sinabi ng staff sa hotel na napakaligtas ng lugar na ito. Sa huli, nagpasya kaming maglakad-lakad sa paligid ng hotel sa loob ng 30 minuto. Ito ay isang kamangha-manghang karanasan. Habang naglalakad kami sa gabi, ni minsan ay hindi kami nakaramdam ng takot. Sa halip, naramdaman namin ang kalayaan. Isang tanawin na hindi maiisip sa Maynila. Sa mga parke, may mga taong nakaupo sa mga bench at nagpapahinga. Pagbalik namin sa hotel, iisa lang ang nasa isip naming lahat. Ibang-iba talaga ang Iceland. Mula pa lang sa unang araw. Higit pa ito sa aming inaasahan. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Dahil sa jetlag, nagising ako ng 5:00 ng umaga. Pagsilip ko sa bintana, may mga tao na sa labas. May mga nag-ehersisyo, may mga papasok sa trabaho, unti-unting nabubuhay ang lungsod. Noong araw na iyon, nagpasya kaming maglibot sa syudad gamit ang pampublikong bus. Mas praktikal ito kaysa sumakay ng maraming taxi para sa aming 20 miyembro. Naglakad kami papunta sa pinakamalapit na bus stop at madali itong mahanap dahil sa malinaw na mga karatula. Pagdating namin sa bus stop, namangha kami sa kalinisan nito. Ang sahig ay makintab at ang mga pader ay malinis. Higit sa lahat, walang anumang mabahong amoy. Ang pagbili ng tiket ay madali rin. May mga ticket machine at sinundan lang namin ang mga tagubilin sa screen. Mabilis na naproseso ng makina ang aming pagbili para sa 20 tao. Sa platform, may electronic board na nagpapakita kung ilang minuto pa bago dumating ang susunod na bus. Nakasaad na darating ito sa loob ng 2.5 minuto at eksakto ngang dumating ito sa oras. Ang loob ng bus ay nakakagulat din. Mayroong libreng wifi kahit na umaandar ang bus. Hindi napuputol ang koneksyon sa internet. Nakatingin ang aking mga pamangkin sa kanilang mga cellphone na may pagtataka. Kahit saan sa syudad, malakas ang signal,
isang bagay na hindi mo laging mararanasan sa Pilipinas. Dumating kami sa isang lugar na tinatawag na Laugavegur. Ito raw ay sikat na lugar para sa pamimili at pagkain. Paglabas namin ng bus, ramdam agad ang masiglang kapaligiran. Weekend noon kaya maraming tao. Ngunit hindi magulo. Bagkus ay puno ng buhay. Habang naglalakad kami, napatigil kami sa harap ng isang restaurant na nagbebenta ng tradisyonal na Icelandic na pagkain. May malalaking litrato ng menu at may mga paliwanag sa Ingles. Isang putahe na tinatawag na kutsupa o lamb soup ang nakakuha ng aming pansin. Pumasok kami sa loob. Medyo nagulat ang staff nang makita ang 20 taong sabay-sabay na pumasok, ngunit agad silang naghanda ng lugar para sa amin. Pinagdugtong nila ang 2 mesa para magkasama kaming lahat. Ang pag-order ay sa pamamagitan ng tablet. Bawat item sa menu ay may litrato at paliwanag, kaya madaling pumili. Nang dumating ang pagkain, lahat kami ay namangha. Ang presentasyon pa lang ay maganda na. Ang lasa ay napakasarap. Ang sabaw ng tupa ay partikular na tumatak sa amin, sabi ng aking biyenan na babae. Ang mga gulay ay sariwa at masarap. Habang kumakain, lumapit ang isang waiter at nag-alok sa amin ng libreng baso ng tubig mula sa gripo na ipinagmamalaki nilang mas malinis pa kaysa sa bottled water. Nagulat din kami noong magbabayad na. Para sa 20 taong kumain ng busog, mas mura ang kabuuang bayarin kaysa sa aming inaasahan. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad pa kami sa isang tindahan. Ipinakita ng aking hipag ang interes sa mga produktong gawa sa lana. Isang sales lady ang nagpaliwanag sa Ingles. Nag-alok din siya ng mga sample para masubukan namin. Habang naglalakad, napadaan kami sa isang cafe. Sa bintanang salamin, nakita namin ang loob. Isang pamilyang Icelandic ang nagkakape. Isang ina na mukhang nasa 60s at isang manugang na mukhang nasa 30s ang magkatabing nakaupo at tinitingnan ang menu. Sandali kong pinagmasdan ang tanawin. Sa Pilipinas, hindi ito gaanong karaniwan. Bihira kaming lumabas na magkasama ng aking biyenan. Kahit sa mga pagtitipon ng pamilya, may kanya-kanyang grupo. Pero dito, tila walang ganoong harang. Sa isang department store, nakakita rin kami ng katulad na eksena. Sa isang cosmetics counter, isang matandang babae at isang batang babae ang magkasamang sumusubok ng produkto. Nang tanungin namin ang sales lady, sinabi niyang magbiyenan sila. Sabay daw silang namimili. Pabulong kong sinabi sa aking asawa. Iba yata ang kultura nila dito. Tumango rin siya. Hindi ko alam kung pagkakaiba ba ito ng kultura o ng paraan ng pakikitungo sa mga relasyon. Gabi na nang magpasya kaming bumalik sa hotel, ngunit tila ayaw pang umuwi ng aking mga pamangkin. Ang isang araw ay parang napakaikli. Sa hapon ng 3 araw, naglakad-lakad kami sa isang maliit na parke malapit sa hotel. Dahan-dahang naglalakad ang aking biyenan, na lalaki habang pinagmamasdan ang paligid. Maayos ang parke, may mga taong nakaupo sa mga bench at nagpapahinga, at mga batang nagtatakbuhan. Habang nakaupo kami sa isang bench, isang matandang babae ang lumapit. Nagsalita siya sa Icelandic, ngunit nagawa naming mag-usap gamit ang isang translation app. Tinanong niya kung saan kami galing, at sinabi naming mula sa Pilipinas. Tuwang-tuwa siyang hinawakan ang aming mga kamay. Kumuha siya ng candy mula sa kanyang bulsa, at ibinigay sa aking mga pamangkin. Sandali kaming nagkausap. Tinanong niya kung ilan ang aming mga apo, kung malusog ang pamilya, at kung masaya ba ang aming biyahe. Kahit na medyo mabagal ang usapan dahil sa app, ramdam na ramdam ang kanyang kabaitan. Nang magpaalam kami, kumaway siya, at sinabing bumalik daw kami. Ang init ng kanyang pagtanggap ay nakakatunaw ng puso. Mula Reykjavik, bumiyahe kami patungo sa timog na bahagi ng Iceland. Narinig namin na sikat ito sa mga itim na buhangin, sa dalampasigan at mga talon. Sumakay kami ng bus, at habang papalayo sa lungsod, kitang-kita ang malawak na kalupaan, mga bundok na nababalutan ng yelo, at mga bukid na may mga tupa. Pagdating namin sa isang maliit na bayan, parang huminto ang oras.
Ang mga tradisyonal na bahay na may makukulay na bubong ay nakahanay sa mga makikitid na kalsada. Nakakamangha na mayroong ganitong lugar sa gitna ng modernong mundo. Ang lugar na aming tutuluyan ay isang tradisyonal na guest house. Pagbukas namin ng pinto, isang maliit ngunit magandang hardin ang sumalubong sa amin. Sinalubong kami ng may-ari, isang babae na mukhang nasa 70s ang masayang bumati sa amin. Naghanda siya ng mainit na kape at sinabing magpahinga muna kami. Bagamat hindi siya gaanong marunong mag-Ingles, ang kanyang kabaitan ay lumampas sa wika. Pagsapit ng gabi, nagtipon kami sa labas, malamig ang hangin ng taglagas, at nagniningning ang mga bituin sa kalangitan. Isang malinaw na kalangitan na hindi mo makikita sa syudad. Biglang may lumabas na grupo ng mga kabataan mula sa katabing kwarto, mga estudyante sa unibersidad na mukhang nasa 20s. Ipinakilala sila sa amin ng may-ari. Sila ay mga lokal na kabataan na nagbabakasyon para maranasan ang kalikasan. Natural na nagsimula ang aming kuwentuhan. Isang estudyante ang nagtanong sa Ingles, "Kamusta ang Iceland? Nasisiyahan ba kayo sa biyahe?" Sinimulan naming ikwento ang aming mga naranasan. Mula sa kalinisan ng mga bus, ang kaligtasan sa gabi, hanggang sa aming mga karanasan. Seryoso silang nakinig, at sinabi nila na sila mismo ay hindi pa lubusang nararanasan ang lahat ng tradisyon ng Iceland. Nagtanong ang aking biyenan na lalaki, "Interesado ba ang mga kabataan sa ganitong tradisyonal na kultura?" Tumango ang mga estudyante. Sinabi nila na sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng muling pagbuhay ng interes sa mga lumang tradisyon at kalikasan. Nagulat kami. Sa Pilipinas, madalas ay hindi na gaanong pinapansin ng mga kabataan ang mga luma, ngunit sa Iceland, ang mga kabataan pa ang nangunguna sa pagpapanatili nito. Pumasok na kami sa aming mga kwarto. Ramdam ang init sa loob kahit malamig sa labas. Tahimik naming pinagmasdan ng aking asawa ang labas mula sa bintana. Kinabukasan, naglakad-lakad kami sa paligid. Sa isang maliit na panaderya, natikman namin ang rugbroth, isang maitim at medyo matamis na tinapay na niluluto sa ilalim ng lupa gamit ang init ng bulkan. Pumasok kami at isang tahimik at payapang kapaligiran ang sumalubong sa amin. Ang may-ari, isang babae na nasa 6,000, ang personal na naghain sa amin. Ang paraan ng kanyang paghahanda ng simpleng kape at tinapay ay parang isang sining. Nakipag-usap kami sa kanya. 30 taon na raw niyang pinapatakbo ang panaderya. Sabi niya, hindi ito para kumita ng malaki, kundi para ibahagi ang kapayapaan sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga produkto. Nagtanong ang aking bayaw, "Hindi po ba kayo nalulugi sa ganitong kabagal na paraan ng pagnenegosyo sa panahon ngayon?" Ngumiti ang may-ari at sumagot, "Hindi lahat ay tungkol sa pagiging mabilis. Ang mahalaga ay ang pagpunta sa tamang direksyon kahit na mabagal." Natigilan kami sa kanyang mga salita. Isang sandali iyon upang pagnilayan ang aming mga buhay na laging nagmamadali. Paglabas namin, naglakad ulit kami. Nakita namin ang mga taong nakasuot ng tradisyonal na lopa pesa o woolen sweaters. May mga mag-asawa, may mga pamilya. Lahat sila ay mukhang masaya habang kumukuha ng litrato. Sinabi ng aking biyenan na lalaki, "Dito, parang hindi mahalaga ang edad, bata man o matanda. Lahat ay nagagalak sa iisang lugar at iisang kultura." Sa hapon, sumali kami sa isang workshop. Natuto kaming gumawa ng maliliit na figurin mula sa volcanic rock. Isang craftsman, ang personal na nagturo sa amin. Daan-daang taon na raw ang tradisyong ito. Maingat naming sinubukan. May mga nanginginig ang kamay, ngunit dahan-dahan kaming tinulungan ng craftsman. "Huwag magmadali," sabi niya. "Ang mga bagay na minadali ay madaling masira." Ang aking hipag ay naantig nang matapos ang kanyang gawa. "Ngayon lang ako nakagawa ng isang bagay na ganito kahalaga, gamit ang sarili kong mga kamay," sabi niya. Paglubog ng araw, bumalik kami sa guest house. Isang masaganang hapunan ang inihanda ng may-ari para sa amin.
Tinanong ng aking biyenan na babae ang may-ari. Bakit po ganito na lang ang pag-aasikaso ninyo sa amin? Nagbabayad naman po kami para sa aming tinutuluyan. Ngumiti ang may-ari at sumagot. Ang mga bisita ay hindi lang basta bisita. Sila ay pamilya. At natural lang na asikasuhin ng mabuti ang pamilyang dumating mula sa malayo. Noong gabing iyon, magkatabi kaming nakaupo ng aking biyenan na babae sa isang sopa. Tahimik siyang nagsalita. Napakabait ng mga tao dito. Tumango ako. Pagkatapos ng aming payapang oras sa probinsya, bumalik kami sa Reykjavik. Inayos namin ang aming mga gamit sa hotel. At pagsapit ng dapit hapon, ilang miyembro ng pamilya ang gustong mamasyal. Sinabi ng aming tour guide na malaya kaming umalis. Basta't huwag masyadong lalayo. Lumabas ang aking bayaw at ang kanyang asawa kasama ang kanilang mga anak. Bandang 7:00 ng gabi, lumabas kami ng hotel. Ang mga kalsada ay puno pa rin ng tao. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw, malayang naglalakad ang mga tao. Ang mga cafe ay may mga taong nakaupo at nagkukuwentuhan. Nagpunta kami sa isang cosmetic section ng isang department store. Iba't ibang brand ang nakahilera at ang mga sales staff ay magalang na nagpapaliwanag. Habang namimili, narinig ko ang isang pag-uusap sa Icelandic. Isang babaeng mukhang nasa 60s at isang babaeng nasa 30s. Ang magkasamang pumipili ng produkto. Na-curious ako sa kanilang relasyon. Nagtanong ang aking hipag sa Ingles. Mag-ina po ba kayo? Ngumiti ang mas batang babae at sumagot. Hindi po. Magbiyenan kami. Sabay daw silang namimili. Nagulat ang aking hipag at nagtanong. Sabay kayong lumalabas ng biyenan mo? Tumango ang babae. Sinabi niya na minsan o 2 beses sa isang buwan, sabay silang lumalabas. Komportable raw sila habang nakikinig ako. Napaisip ako. Isang relasyon na mahirap isipin sa Maynila. Ang isang biyenan at manugang na sabay na pumupunta sa department store para pumili ng makeup. Maingat na nagtanong ulit ang aking hipag. Hindi po ba awkward? Umiling ang babae. Noong una raw, ay medyo nailang siya. Pero ngayon ay okay na. Itinuturing daw siyang parang tunay na anak ng kanyang biyenan. Lumabas kami ng department store at pumasok sa isang cafe. Sabi ng hipag ko, ibang-iba talaga ang Iceland. Iba ang relasyon sa pamilya, iba ang kultura. Sumang-ayon ako. Sa loob ng ilang araw na paglilibot namin, ilang beses na kaming nakakita ng mga katulad na eksena. Naisip ko, ang pagkakaiba ay hindi sa obligasyon, kundi sa pagiging natural. Sa Iceland, tila normal na bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang paggugol ng oras kasama ang malaking pamilya. Hindi ito isang pasanin, kundi isang kultura. Kinabukasan, nagpasya kaming mag-explore sa aming kanya-kanyang paraan. Ang mga nakababata ay nagpunta sa isang sikat na shopping street, habang ang mga nakatatanda ay nagpasya na bisitahin ang isang lokal na pamilihan. Sumama ako sa aking mga hipag. Pagdating namin sa lugar, isa na namang mukha ng Reykjavik ang aming nakita. May mga high-end na tindahan, at ang mga kalye ay malinis at moderno. Habang nakaupo kami sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ang kalye, isang grupo ang nakakuha ng aming pansin. 3 babae na may iba't ibang edad. Ang pinakamatanda ay mukhang nasa 60s. Ang gitna ay nasa 40s. At ang pinakabata ay nasa 20s. Naglalakad silang 3 na masayang nagtatawanan. Nakaakbay pa sila sa isa't isa. Sabi ng aking hipag, mukha silang pamilya. Siguro lola, manugang, at apo. Ganoon din ang tingin ko. Sa hapon, nagpunta kami sa isang gaming cafe. Isang lugar na gustong subukan ng aking mga pamangkin. Pagpasok namin, 12 ng mga high-end na computer ang nakahilera, bawat isa ay may gaming chair. Tinanong namin kung pwede rin bang gamitin ng mga nakatatanda. Oo naman, sabi ng manager. Sa katunayan, sa isang sulok, isang lalaking mukhang nasa 6 na buang nakaupo at nag-i-internet. Umupo ang aking mga pamangkin at nagsimulang maglaro, pinanood ko sila. Ang bilis ng internet ay nakakagulat. Sa isang click lang, nagbabago na ang screen.
Sa Maynila, madalas ay matagal ang loading. Pero dito, instant. Pagkatapos ng isang oras, umalis kami. Tuwang-tuwa ang aking mga pamangkin. Gusto naming bumalik dito, sabi nila. Pagsapit ng gabi, dumaan kami sa isang malaking supermarket na bukas 24/7. Ang loob ay kasing linis at kasing lawak ng isang department store. Mayroon silang malawak na seleksyon ng mga ready-to-eat na pagkain. Bumili ang aking hipag ng skyr, isang uri ng Icelandic yogurt, at tinikman ito. Masarap at healthy, sabi niya. Sa cashier, ang staff ay magalang. Tinulungan niya kaming ilagay ang aming mga pinamili sa bag. Paglabas namin ng supermarket, sinabi ng aking hipag, sa Iceland, lahat ng bagay ay maginhawa, matanda ka man o bata, lahat ay maaaring mamuhay ng walang abala. Habang pabalik kami sa hotel, napaisip ako, ang ipinakita sa amin ng Iceland ay hindi lamang mga pasilidad at teknolohiya. Ito ay ang puso na nagmamalasakit sa tao. Isang kultura kung saan lahat ng henerasyon ay namumuhay ng may harmoniya. Pagkalipas ng isang linggo, nagsimulang magbago ang aking social media feed. Ang mga larawan at video na ina-upload ko sa pagitan ng aming paglalakbay ay nagsimulang umani ng napakaraming komento. Noong una, mga reaksyon lang mula sa mga kaibigan. Mga tanong kung totoo bang ganoon kaganda at kaligtas sa Iceland. Ang interes ng aking mga kakilala sa Pilipinas ay unti-unting lumaki. Nang mag-upload ako ng litrato ng aming pagkain, naging mainit ang reaksyon. Maraming komento na hindi makapaniwala na sa hating gabi ay makakahanap ka ng masarap at ligtas na makakainan sa labas. Ganito rin ang reaksyon sa mga video ng bus. Nakapagtataka raw na mayroong ganoong kalinis at on-time na pampublikong sasakyan. Isang kaibigan ko ang nag-message at sinabing nagpunta siya sa isang European deli sa Maynila. Dahil daw sa mga video ko, nagutom siya sa mga pagkaing banyaga. Patapos na ang aming biyahe. Ang huling 2 araw ay gugugulin namin sa Reykjavik. Sinabi ng aming tour guide na may inihanda siyang espesyal na lugar. Ang Kolaportith, isang flea market, ipinaliwanag niya na ito ay isa sa mga pinakamasiglang pamilihan sa Iceland. Pagdating namin doon, isang napakasiglang kapaligiran ang sumalubong sa amin. Ang amoy ng pagkain na pumupuno sa makipot na pasilyo, ang malalakas na tawanan ng mga tindero. Lahat ng iyon ay nagbigay buhay sa lugar. May mga taong nakapila sa isang stall na nagbebenta ng fermented shark. Sumama kami sa pila habang pinapanood namin ang mga reaksyon ng mga kumakain. Puno kami ng pag-asa. Nang kami na ang sumubok, ang lasa ay kakaiba, matapang at maalat. Sunod naming pinuntahan ang isang tindahan ng mga matatamis na tinapay at candy. Nag-aalangan ang aking biyenan na babae na tikman ang isang itim na licorice. Ngunit inalok siya ng tindera. Dahan-dahang tinikman ng aking biyenan, tulad ng inaasahan. Kakaiba ang lasa. Pero habang tumatagal, tila nasasarapan na siya. Ang aking bayaw naman ay naghahanap ng tubig dahil sa anghang ng isang sinubukan niyang pagkain. Biglang lumapit ang tindero mula sa katabing stall at nag-abot ng isang baso ng malamig na tubig. Nang aabutin na namin ang bayad, iwinagayway ng tindero ang kanyang kamay. Libre na yan, sabi niya. Hindi malaman ng aking bayaw ang gagawin. Hindi siya sanay sa kabaitan na walang hinihintay na kapalit. Sa Maynila, lahat ng bagay ay may katumbas na bayad. Pero dito, basta na lang sila nagbibigay. Nagpatuloy kami sa isang stall na nagbebenta ng mga produktong lana. Dahil unang beses naming makakita ng ganitong mga disenyo, nag-atubili kaming bumili. Ngunit nang mahawakan namin ang tela, naramdaman namin ang kalidad nito. Tinuruan kami ng may-ari kung paano ito aalagaan. Para tumagal, habang naglilibot kami sa palengke, iba't ibang tindahan ang aming pinasok. Lahat ng mga tindero ay mabait. Malaya kaming makatikim. At kung magustuhan mo, saka ka bibili. Habang bumibili ng souvenir ang aking biyenan na lalaki, tinanong niya ang tindero,
Bakit napakamura nito? Kumikita pa ba kayo sa presyong ito? Ngumiti ang tindero at sumagot. Hindi naman namin hangad ang malaking kita. Sapat na sa amin na makitang masaya ang mga customer. Sa mga salitang iyon, natigilan ang aking biyenan na lalaki. Sa isang kapitalistang lipunan, natural lang na maghangad ng kita. Ngunit dito, tila mas mahalaga ang kaligayahan ng tao. Pag-alis namin sa palengke, nagtungo kami sa isang fine dining restaurant na naghahain ng modern Icelandic cuisine. Isang espesyal na hapunan na inihanda ng travel agency. Ang restaurant ay may kalmado at eleganteng ambiyanse. Bawat grupo ay may sariling pribadong silid. Inihain ang iba't ibang maliliit na appetizer na maganda ang pagkakaayos. Bawat isa ay parang isang obra maestra. Ang pangunahing putahe ay isda na nahuli sa araw na iyon. Isang chef ang nagluto nito sa harap namin. Sa tamang-tamang tiyempo, inilagay niya ito sa aming mga plato. Sa unang kagat, nanlaki ang aming mga mata. Iba ito sa lahat ng isdang natikman namin. Ang lasa ay malinis at sariwa. Pagkatapos ng hapunan, lumabas ang may-ari ng restaurant para batiin kami. Isang babae na nasa 50s. 20 taon na raw niyang pinapatakbo ang lugar. Lahat daw ng sangkap ay personal niyang pinipili. Nagtanong ang aking biyena na babae, "Hindi po ba mahirap ang ganitong pag-aasikaso?" Ngumiti ang may-ari at sumagot, "Kapag nakikita kong nasisiyahan ang mga customer sa pagkain, nawawala lahat ng pagod ko." Pinasalamatan namin ang may-ari. Marami na kaming napuntahang restaurant sa aming buhay. Ngunit ito ang unang beses na nakaranas kami ng ganito kataos-pusong pag-aasikaso. Huling araw na. Sa labi ng hotel, nagtipon ang pamilya na may mga nakaempake ng maleta, ngunit mabigat ang kanilang mga mukha. Ang ayaw pang umalis ay kitang-kita sa kanilang mga ekspresyon. Mabagal ang mga hakbang papasok sa bus. Bawat hakbang ay may pag-aalinlangan. Tinititigan nila ang tanawin ng Reykjavik mula sa bintana na may panghihinayang. Papunta sa paliparan, tahimik ang bus. Ibang-iba ang kapaligiran kumpara noong papunta kami. Noong una, may halo kaming kuryosidad at kaunting kaba. Ngunit ngayon, puno kami ng panghihinayang at pananabik. Tahimik na nagsalita ang aking biyenan na lalaki. 2 linggo lang. Pero parang isang buong buhay na tayong nanirahan dito. Ngayon lang ako naging ganito kapanatag at kasaya. Dumating kami sa paliparan. Habang dumadaan sa mga proseso ng pag-alis, mabigat pa rin ang mga paa ng pamilya. Pagkatapos mag-check-in ng bagahe at dumaan sa security check, ang bawat hakbang patungo sa gate ay parang huling sandali. Sa duty-free shop, huminto ang aking biyenan na babae. Nagsimula siyang bumili ng mga pasalubong para sa mga kamag-anak. Unti-unti, nagsilapitan din ang ibang miyembro ng pamilya. Bumili ang aking bayaw ng mga Icelandic salts at spices. "Gusto kong lutuin ang mga pagkain nila pag-uwi natin," sabi niya. Bumili naman ang aking hipag ng mga produktong lana. "Hindi ko malilimutan ang init na dulot nito," sabi niya. Habang naghihintay sa harap ng gate, pinagmasdan ko ang bawat isa sa aking pamilya. Ibang-iba na ang kanilang mga mukha kumpara noong dumating kami. May nagbago sa kanilang lahat. Oras na para sumakay. Isa-isang pumasok ang mga tao sa gate, ngunit sa harap ng gate, huminto ang aking 15 taong gulang na pamangkin. Hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa. Lumapit ang isang staff at nagtanong, "Okay ka lang ba?" Umiling ang pamangkin ko at sinabi, "Ayoko pang umuwi." Ganito rin ang nararamdaman ng iba pang mga pinsan niya. Sa huli, sumakay kaming lahat sa eroplano, ngunit wala ni isa man sa amin ang masaya. Hanggang sa huli, tinititigan namin ang paliparan ng Iceland mula sa bintana. Lumipad na ang eroplano. Unti-unting lumalayo ang lupain ng Iceland. Nakatingin ang pamilya sa bintana. Tahimik na pinunasan ng aking biyena na babae ang kanyang mga luha. Kinabukasan, pagdating namin sa Maynila, nagsimula ang pagbabago. Nagsimulang tumawag ang mga kaibigan. Bumuhos ang mga tawag at mensahe na nagtatanong tungkol sa aming biyahe sa Iceland. Ganito rin sa trabaho. Tuwing tanghalian,
Pinagkukuwento ako ng aking mga kasamahan. Namamangha sila sa mga litrato. Ilan sa kanila ay nagsabing nag-book na sila ng tiket nang dumaan ako sa isang European deli. Nagulat ako. Kapansin-pansin ang dami ng mga Pilipino. Dati, mga dayuhan lang ang pumupunta dito. Pero ngayon, mas marami na ang mga lokal na customer. Masayang bumati sa akin ang may-ari at sinabing lumakas daw ang kanilang benta. Pagkalipas ng isang buwan, naging aktibo ulit ang aming family GC. Nagsimulang manood ng mga Icelandic films ang aking mga pamangkin. At sinabi ng aking bayaw na nagbabasa na siya ng mga balita tungkol sa Iceland. Ang aking biyenan na babae naman ay bumili ng isang cookbook ng Nordic cuisine. Sinubukan daw niyang gumawa ng salmon soup at masarap daw. Ako naman, nagsimulang mag-aral ng Icelandic online. Nag-enroll ako sa isang kurso at araw-araw na nag-aaral. Sa susunod naming pagpunta, gusto kong umorder gamit ang kanilang wika. Dumami rin ang followers ko sa social media. Ang mga taong interesado sa paglalakbay sa Iceland ay patuloy na nagpapadala ng mga mensahe. Karamihan ay humihingi ng payo. Saan daw maganda pumunta? Ano ang dapat kainin? Paano maghanda? Pagkalipas ng 3 buwan, muli kaming nagtipon sa pagkakataong ito para pagplanuhan ng konkreto ang aming susunod na pagpunta sa Iceland. Kahit hindi na kumpleto ang 20, siguro 10 ay kaya. Unang nagsalita ang aking biyenan na babae. Paano kung bumalik tayo sa Tagsibol? Narinig ko na maganda raw ang mga bulaklak doon. Sumang-ayon ang lahat. Kung iisipin ko ngayon, ang 2 linggong paglalakbay na iyon ay lubusang nagpabago sa aming pamilya. Bago kami pumunta sa Iceland, kami ay isang ordinaryong pamilyang Pilipino. Tinitingnan namin ang mundo mula sa isang pananaw na nakasentro sa kung ano ang sikat at kilala. Ngunit sa Iceland, natutunan namin kung ano ang tunay na kaunlaran. Hindi sapat ang matatayog na gusali at modernong teknolohiya. Ang pusong inuuna ang tao, ang kulturang nagmamalasakit sa isa't isa, ang sistemang nagbibigay daan sa isang ligtas na pamumuhay. Ang Iceland ay mayroon ng lahat ng iyon. Ang kaligtasan na maglakad mag-isa sa hating gabi, ang kaginhawaan ng pagkakaroon ng malinis na kapaligiran, ang mabilis na pagdating ng ambulansya, sa emergency, ang dekalidad na healthcare, malinis na pampublikong transportasyon, at higit sa lahat, ang mga taong may mabubuting puso. Sa pamamagitan ng aking mga video, dumami ang mga taong nakakilala sa Iceland, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Timog Silangang Asya. Tumaas ang interes dito. Nagsimula na ring ibalita ito sa mga news channel. Partikular na naging mainit ang reaksyon ng mga retirees. Marami ang nagsabing gusto nilang gugulin ang kanilang pagre-retiro sa isang bansang ligtas at may mahusay na healthcare system. Sa katunayan, ilang kakilala ko ang nagsabing nag-iimbestiga na sila tungkol sa pangmatagalang paninirahan sa Iceland. Nagbago rin ng kaunti ang relasyon namin ng aking biyenan. Bago ang biyahe, mayroon kaming tamang distansya. May respeto, ngunit hindi kami malapit. Ngunit pagkatapos naming magkasama sa Iceland ng 2 linggo, unti-unti kaming naging mas malapit. Ang sandaling paghihintay namin sa clinic, ang gabi sa guest house, kung saan sabay kaming nakaupo, ang hapon sa palengke kung saan sabay kaming tumikim ng pagkain. Ang mga sandaling iyon ang unti-unting sumira sa pader sa pagitan namin. Ngayon, minsan ay tumatawag na sa akin ang aking biyenan. Nagpapatulong sa paghahanap ng mga recipe ng Icelandic na pagkain. Komportable na rin akong sumagot. Isang natural na interes, hindi obligasyon. Nagbago rin ang aking asawa. Bago pumunta sa Iceland, wala siyang gaanong interes sa mga bansang Nordic. Ngunit ngayon, sinusubaybayan na niya ang mga balita tungkol dito at nag-aaral tungkol sa kanilang mga kumpanya. Ipinapayo na rin niya sa kanyang mga kasamahan na maglakbay sa Iceland. Ganito rin ang aming mga anak. Gusto raw nilang magkaroon ng mga kaibigang Icelandic. Gusto nilang matuto ng kanilang wika. Paglaki raw nila, gusto nilang manirahan sa Iceland. Nakapagtataka na
Ang paglalakbay ng isang pamilya ay maaaring magbago ng napakaraming bagay. Ikinuwento namin ang aming mga naranasan sa Iceland sa mga tao sa aming paligid, at ang mga nakarinig nito ay bumisita rin at nagkaroon ng chain reaction. Sa sandaling ito, sa paliparan ng Iceland, siguradong may mga Pilipinong dumarating. Tulad namin, sila rin ay mamamangha, maaantig, at makararanas ng pagbabago. Noong una kong makita ang video na iyon, hindi ko pa alam na ang isang paglalakbay na nagsimula sa simpleng kuryosidad ay magpapabago sa aming buhay. Hindi ko inakala na ang 2 linggong paglalakbay ng aming pamilya na may 20 miyembro ay magkakaroon ng ganito kalaking kahulugan. Para sa amin ngayon, ang Iceland ay hindi na lang isang destinasyon ng paglalakbay. Ito ay isang lugar kung saan kami natuto. Isang lugar kung saan naging isa ang aming pamilya. At isang lugar na nagbigay sa amin ng bagong pananaw. Isang lugar na babalikan namin balang araw. At marahil, isang lugar na gusto naming manatili ng matagal, at lahat ng iyon ay nagsimula sa isang maikling video. Ang video ng isang babaeng payapang naglalakad sa gabi sa isang bayan sa Iceland. Iyon ang nagpabago sa buhay ng aming pamilya. At ngayon, ang aming kwento ay nagpapabago naman sa buhay ng iba. Ito marahil ang kapangyarihan ng Iceland. Ang mga nakaranas nito ay natural na nagiging mga tagapagkwento. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon, inirerekomenda kong bisitahin ninyo ang Iceland. Mayroong mga bagay na hindi kayang ikulong sa mga video o litrato. Malalaman mo lang ito kapag ikaw mismo ang naglakad, kumain, at nakaranas ang ligtas na gabi. Ang mabubuting tao, ang episyenteng sistema, ang masarap na pagkain, ang magandang tradisyon, lahat ng iyon ay naghihintay sa inyo. Tulad namin, sana ay magkaroon din kayo ng espesyal na karanasan sa Iceland. Minsan, naaalala ko pa rin ang mga panahong iyon. Ang pagkamangha noong unang dating sa paliparan. Ang pagtataka noong unang tikim ng kanilang pagkain. Ang sandaling hinawakan ko ang kamay ng aking biyenan habang naghihintay kami. Ang gabi sa guest house, kung saan naramdaman namin ang init ng kumot. Ang hapon sa palengke, kung saan kami naantig sa kabaitan ng mga tindero. Lahat ng sandaling iyon ang bumuo sa kung sino kami ngayon. At mula ngayon, mananatili kaming konektado sa Iceland. Kahit na malayo kami sa pisikal, malapit ito sa aming mga puso. Iyon na ang Iceland para sa amin ngayon. Dito nagtatapos ang ating kwento. Ang pagbisita ng isang malaking pamilyang Pilipino na may 20 miyembro na nagpasimula ng Iceland fever sa Pilipinas. Ano sa tingin ninyo? Mangyaring mag-iwan ng komento ng suporta para sa bida ng ating kwento. Ito po ang inyong, kung nagustuhan ninyo ang kwento, mangyaring i-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood.